At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan. Welcome back to another video. Kung bago nga pala sa channel na to, welcome to the channel. Sir Ulo po ang inyong abang lingkod. Well, anyway, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga taong nagbigay ng mga nag-comment ng mga prayers nila, ng mga saloobin nila. Thank you for those kind words. We really appreciate it. And kami okay na okay naman kami kasi hindi naman kami ganun ka-apektado kasi medyo malayo-layo yung area nung pinaka-center nung sunog sa amin. Siguro about 5 to 8 miles. So medyo malayo-layo yun. Pero yun nga, nagkaroon ng mga ash falls, ganyan. Tapos yung quality ng air. And then, ano ba ngayon? Pang ilang araw? Siguro 6th day na yata. Ika 6th day or 7th day. Pero kanina, so ito pala yung nangyayari. So kwento ko na rin sa inyo kung anong nangyari. Kasi may mga nagtatanong kung tapos na ba daw, kung okay na. Hindi pa okay. Hindi pa totally okay kasi yung mga major areas kagaya nung dalawa kasi yung major na sunog sa may Eton Fire. Ano yun sa may yun yung pangalan ng lugar sa may Pasadena, sa may Altadena. Tapos yung isa naman sa may Palisades. Yung madalas nyong napapanood sa news, sa sa Pacific Palisades yun. Pero yung major na nasunog na malapit sa amin, yun yung Eton Fire. So ang nangyayari nitong mga nakaraang araw, syempre para may peace of mind kami, ang ginagawa ko, siguro mga bandang mga around 9 or 10, magda-drive around kami. As much as we can, yung lalapit talaga kami dun sa area. Tingnan namin, syempre, di ba, para kampante kami kung gumagapang yung apoy. Di ba, pagka mukha naman clear, tahimik naman, uwi na kami, tapos tulog na. Pero kanina, sinamahan ko kasi si Tin, yung may appointment siya supposedly last week sa dentista. So, hindi natuloy yun dahil nga dun sa nangyaring sunog na yun. So, lahat pina-evacuate. So, kanina nga, since na-cancel yung appointment niya last week, today, kanina natuloy yung appointment niya. So, sinamahan ko siya. Imbis na antayin ko naman siya dun at mamuti yung mga mata ko ng mga 2 oras. Sabi ko, mag-drive around na lang ako and then mag-ocular ako, di ba? Kasi hindi pa 100% contained Ewan ko ba? So, para doon sa mga nagtatanong kung tapos na daw ba yung sunog, hindi pa. So, doon sa mga major areas, meron pa rin konti. And it was so, ano bang magandang term? Heartbreaking kung nandun ka versus dun sa napapanood mo lang sa video, napapanood mo sa YouTube or sa news, di ba? Iba yung nandun ka mismo, tapos naaamoy mo yung sunog, naiisip mo yung mga dating nakatira doon. Well, anyway, ito yung nasaksihan ko kanina. So, dito ko ngayon, ito yung yung pinakamalapit sa amin. Siguro mga 5 miles from our place. So far, kalmado na dito sa sa LA. Pero ito yung isa sa sa major, dalawang major Itong Altadena, nasa Altadena ako ngayon. Tapos yung isa sa may sa Palisades, Pacific Palisades. So far, kalmado na dito. Pero banda dun sa taas, bawal pang pumasok mukhang mas mas deadly yung itsura dun. Sobrang heartbreaking yung nangyari dito. So just imagine, di ba? Yung nakatira dito, may dating pamilyang nakatira dito. Nakakatawa pa nung araw na yun. Nasa mall pa kami ni Tin, sabi ko, lakas ng hangin. Natatawa pa kami. Baka magliparan yung mga gamit sa likod namin. Hindi namin na-realize yung yung gravity. Grabe pala.
So yung apoy nga tumalon-talon dahil dun sa ano yun, ember ba yun? 'Di ba dun sa ano, sa baga pag nililipad. So tumalon-talon siya kasi may mga bahay na hindi naman nasunog. So mga 3 houses ganyan. So yun, nire-renovate pa yung bahay niya. 'Di ba? So may nagpapagawa ka ng bahay tapos biglang abutin ng ganyan. Pero sa kabilang side, intact yung bahay. Hindi siya kagaya nung nangyari sa Palisades. Kasi Palisades talagang ano eh, parang lahay na eh. Naubos yung buong area. Dito hindi. Kaya sabi mo, ito, ubos yung bahay. Pero dun, buo yung bahay. Tsaka dun sa likuran. Yung pakiramdam pag nandito ka, nakakalungkot. Kahit na hindi mo bahay yung ano, yung nandito. Kasi imagine mo lang kami, di ba, nung oras na yun, ang layo pa namin dito ah. Talagang ng ano yun, tamang praning kami. Ano pa kaya kung ikaw yung nakatira dito, di ba? Isa ka sa mga residente dito. Tingnan natin kung meron pa dito. Doon sa may taas, hindi pa nagpapaakit, hindi pa nagpapapasok eh. Malamang doon mas deadly. Isipin mo to, no? Ito naman dating walkway nung bahay. Diba? Papasok sa bahay niya. Kasi ito na yung itsura niya ngayon. Ito yung hagdanan, papasok sa bahay niya. Sakit sa dibdib pag nandito ka. Masakit sa dibdib yung amoy. Toxic to eh. Itong hinihinga ko ngayon, wala akong dalang mask. Pero pag nandito ka, pag na-imagine mo kung ano yung pinagdaanan ng mga taong nakatira dito. Meron na namang alert kanina. Evacuation alert kasi meron na naman daw ano, malakas na hangin na padating. So nag-release na naman ng ano, ng evacuation alert dito sa area na to. Dito sa ano, sa Altadena. Actually buong Pasadena eh. Grabe itong nangyari dito. Wala, try ko sana kumuha ng aerial view. Restricted yung area. Binawal nila. Kasi nung nakaraang araw, ano eh, alain mo ba namang may ungas na nagpalipad ng drone kasabay nung mga helicopter na nagbabagsak ng ano, yung mga eroplano nagbabagsak ng tubig. Pwede bumangga. O nga, sirs. Bigat sa dibdib dito. Alam nyo pala, ito pa yung nakakalungkot. Nakakaasar na hindi mo alam kung mabibuisit ka. Pero salamat nga pala dun sa mga nag-comment, dun sa mga nagpadala ng mga ingat nila, sa mga prayers nyo. So sa nakaraang video natin, no? Salamat. Tsaka doon sa mga bagong kaulo, yun, siya nga pala. Kung bago ka dito, welcome to the channel. Sir Ulo nga pala, ang inyong abang lingkod. Hindi, yun na nga, nakakalungkot nung nakaraang araw. So pumutok nga sa news, 'di ba? May mga nakakaasar na nagpo-post ng ano, so praningan na nga, 'di ba? Nakakatakot na nga lahat-lahat. May mga pabida, mga Juma Jollibee. Si Jollibee lang ang bida. Huwag kang bumida. Magpo-post ng mga kung ano-anong warning sa sa social media na hindi naman niya verify kung totoo, kung anong klaseng warning ba 'yun.
Basta-basta na lang magpo-post ng kung ano-anong warning. 'Di ba? Yung warning na 'yon para sa ibang county, para sa ibang lugar, hindi para dun sa specific na lugar na 'yon. So, sa ulitin huwag kang Jollibee. Tapos yung mga ano naman sa social media, so naglabas ng ano, 'di ba? Malamang napanood nyo kung nasa ibang bansa kayo, napanood nyo yung nangyari dito. May mga kabayan tayo na, alam mo yan, we are all entitled to our own opinion, 'di ba? Wala namang makakapigil sa iyo niyan opinion mo yan Pero maging sensitive ka naman, 'di ba? Kasi pag pinuntahan mo sa sa news local news sa Pilipinas, may nag-post, kumbaga balita, ganyan. Kung ano nangyari dito. Tapos yung mga comment, yung mga nambabash pa, yung dapat nga nangyari sa inyo yan, mayabang kasi mga Pilipino na nandyan sa LA, 'di ba? Yan, dahil sa kayabangan yun, dahil hindi kayo tumutulong. Alam mo yun, kung meron kang pinagdadaanan dahil sa kamag-anak mo hindi tumulong sa'yo na nandito, 'di ba? Huwag mo namang lahatin. 'Di ba, hindi naman ginusto ng mga tao yan na nandito na naasapitin nila yan 'di ba? Kasi pagka yung mga tao dito, in all fairness, yung mga Pilipino nandito, especially our church, not to brag about our church, hindi naman secret yun yung Transforming Lives in Christ Church. Yung church po namin dito, ang mission po nun is to support pastors in the Philippines. Hindi ko sasabihin kung ilang pastor yung sinusuportahan namin, yung sinusuportahan ng church namin sa Pilipinas, pero that is the mission of our church. We are a small church, Transforming Lives in Christ Church. Pero ang mission po nun is tumulong para sa mga pastor, para sa mga ministry, para ipalaganap ang word ni Lord sa Pilipinas. So nakakatampo lang. Alam mo yun? Diba kung wala kang sasabihing maganda, diba, wag mo nang sabihin. Tapos yung nangyari dito, diba, malamang napanood na yung lahat yun. Diba, malamang napanood nyo namang lahat yun. Diba, yung sa ano ba yun, Golden Globes ba yun, yung awards night, 'di ba? Punishment ba to ni Lord sa mga taong nandito? Pwedeng oo, pwedeng hindi, 'di ba? Pero most definitely inalaw ng Lord yung event na to na mangyari dito. Inalaw niya, anong reason hindi natin alam, 'di ba? Pero para sabihin mo, i-condemn mo lahat ng mga tao nandito, 'di ba, dahil doon sa sinabi nung comedian na yun, at nung buong body na yun na nag-agree sila, nagtawanan pa sila doon sa sinabi, 'di ba? It's gonna be between them and the Lord, 'di ba? And as Christians, kung Kristiyano ka, dapat this is an opportunity for us to minister doon sa mga taong naapektuhan na hindi kilala si Lord. 'Di ba? Ito yung opportunity na na durug yan Walang ibang kakapitan kundi ang Lord lang. Ikaw alam mo yun na meron kang Diyos, nasa iyo si Lord, kung nasa iyo talaga si Lord, 'di ba? So this is the right time, this is the right opportunity for you to minister to those people. Hindi yung sasabihin mo na dapat nga nangyari sa inyo kasi godless nga yung lugar nyo, diyan kayo nakatira sa godless na Tanda mo, yung kasalanan ng mga taong yun, 'di ba, na sinasabi nila na godless place to, yung mga kasalanan ng mga taong yun, walang pinagkaiba sa kasalanan natin. A sin is a sin, tandaan mo yan. Yung nagnakaw ng 5 sa nagnakaw ng 1 milyon, walang pinagkaiba yun, parehong pagnanakaw yun. Yung pagsisinungaling ng maliit sa pagsisinungaling ng malaki, pareho lang din kasalanan yun, pareho lang din pagsisinungaling yun, 'di ba? So wala tayong karapatan mag-judge, 'di ba? Panginoon lang ang may karapatan mag-judge, 'di ba? Tanda mo, pare-pareho tayong mga kasalanan. And God is in control. He's sovereign. Inalaw niya yan, hindi natin alam kung bakit. Kadalasan kasi pagka may mga nangyaring ganyan, may mga nangyayaring ganito, mga sakuna, mga delubyo, 'di ba? It's also a way for God to call our attention. So baka tinatawag lang yung attention. Tandaan mo, pagka dumating ang Panginoon, okay, natapos ang mundo. Hindi lang naman tong Amerika buong mundo So sama-sama tayo. So again, you are entitled. We are all entitled to our own opinions. Pero kung wala kang sasabihing maganda, huwag mo lang sabihin. Alright? Ang kailangan ng mga tao ngayon dito, especially mga taong naapektuhan nitong sunog na to, is prayers. 'Di ba? Prayers and encouragement. 'Di ba? Wala ka nang matulong kung ano-ano pa sinasabi mo. Yung personal na nangyari sa'yo ng kamag-anak mo, hindi ka pinadala ng sapatos, iba mo na sa limot yun. Huwag mo idamay yung mga taong nasunugan.
Maraming masasamang tao sa mundo. Maraming masasamang tao dito sa Amerika, pero marami din namang mababait. At saka ito pa pala. Akalain mong may mga kababayan tayo, kababayan natin. Anak ng patola talaga eh. Kababayan natin, nag-post. Di ba nga meron mga nag-post ng mga warning na hindi naman verify kung gaano katotoo, kung ano yung gravity ng warning na yun. Pero nag-post, yung Hollywood sign daw nasusunog. Okay, ito pa yung malupit. Ha? Hindi lang isa to ha, marami. Ang tindi nun, so nag-post na, nasunog daw ang Hollywood. Aba, sinabi, nagmaganda loob. Hindi totoo na nasusunog ang Hollywood, ganyan. Tapos may picture nila na nandun sila, meron sila nasa likod nila, background nila, yung Hollywood sign. Alam mo yan, nakuha mo pa talaga eh, no? Nakuha mo pa. Ang tawag dyan, ang tawag dito, asar na asar ako sa mga ganyan eh. Nakuha mo pong magyabang. Alam mo yun, alam na namin na nakapunta ka dun sa Hollywood, di ba? Nakapagpa-picture ka dun sa Hollywood sign. Hindi mo na kailangan ilagay yung di ba? Ang galing eh. You were able to make it you were able to make it about yourself. Di ba? Ang tindi mo. Tanggalin mo yung post mong yan. Sasakaling kita. Mga tao nga naman. O siya, hanggang dito na lang. At gusto ko lang kayong i-update. At para doon sa mga nagtatanong kung tapos na, kamusta na dito, ano na nangyari. Well, so please continue on praying for us, especially dun sa mga highly affected areas, kasi meron pa rin talagang meron pa rin, hindi pa rin siya 100% contained sa Palisades. Dito sa may taas nito sa Eaton, ito yung Eaton Eaton fire to eh. Doon sa may taas, pa rin, meron pa rin sunog doon, hindi pa rin 100% contained. Tapos merong mga papatsi-patsing sunog. O siya, hanggang dito na lang. Alright, so maraming salamat dun sa mga nag-send ng prayers nila, nag-send ng mga messages, lalo na sa comment section. Thank you so much. And then para dun sa mga bagong kaulo natin, thank you for watching. Welcome to the channel. Yan, Sir Ulo po pala ang inyong abang lingkod. Alright, so hope to see you guys on the next one. And ingat-ingat lang. Always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po.